Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. Ang sabi po sa isang awit dito po sa awitan, sa hymnal, ang sabi po dito ay ganito: When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Sa mundo nga po natin ngayon na puno ng kadiliman, tunggalian, digmaan. At kaya nga po nagbabalik muli ang ating pong programa, ang Lakad sa Liwanag. Ang inyong pong lingkod, Brother Neo, ay muling nagbabalik upang ipahayag ang mga katotohanan na magbibigay po sa atin ng babala. Mensahe ng babala at mensahe po ng awa, because a message of warning is a message of mercy. Kamusta po kayo, mga kapatid at kaibigan ko? Sa nangyayari sa ating pong sanlibutan ngayon, tayo po ay humaharap sa tinatawag na krisis. Ngunit ganun pa man, sa kadiliman na nangyayari sa ating sanlibutan, ay meron nga pong liwanag tayo na inaasahan. At sapagkat sinabi rin po ng ating pong Panginoong Diyos, that God is light, and in Him is no darkness at all. Sapagkat ang Diyos po ay liwanag, kaya siya po magsisilbing liwanag sa kadiliman na nangyayari sa ating pong sanlibutan ngayon. Krisis na nangyayari sa ating sanlibutan po ngayon. At sinabi rin po ng ating pong Panginoong Jesucristo, the light of the world, He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of light. Kaya nga po ang liwanag na siya pong kailangan ng ating sanlibutan. Ang liwanag na kailangan po ng bawat isa sa atin ay magmumula sa ating Panginoong Diyos, sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama, at sa Kanyang anak na Panginoong Jesucristo. Na kung paanong ang Diyos, ang Ama, ay liwanag, ganun din naman ang anak ay liwanag po. At sa mga liwanag na nakasulat po sa banal na kasulatan at sa spirit of prophecy, dito po tayo makakakuha ng mga liwanag. Sapagkat sinabi rin po ng ating Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the light. No man cometh unto the Father but by me. Yan po ang salita ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating panghawakan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, siya ang katotohanan na ating pong nababasa sa banal na kasulatan. Siya ang buhay na magbibigay sa atin ng buhay sa bawat isa. Na siyang dahilan kung bakit sa bawat umaga tayo po ay gumigising. At bawat umaga sa bawat araw tayo po ay buhay at meron pa pong buhay dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. And siya po ang daan patungo sa Ama. Sapagkat dahil po sa kasalanan ay naputol ang koneksyon ng tao at ang Ama. Ngunit dahil sa pag-ibig at dakilang pag-ibig ng ating pong Ama ay ibinigay at ipinagkaloob ang bugtong niyang anak na ating pong Panginoong Jesucristo upang siya po ang siyang maging tulay patungo po doon sa Ama. Maging tulay doon sa naputol na ugnayan ng tao at ng Diyos. At yan po ang mensahe ng pag-asa. Yan po ang mensahe ng awa. Sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos. Kaibigan ko at kapatid ko, mahal po tayo ng Diyos. At ang pag-ibig niya ay walang hangganan. The agape love of God ay pinagkaloob po sa bawat isa po sa atin. Siguro matatanong po natin, kapatid, brother, bakit sa nangyayari ngayon sa sanlibutan, kung mahal tayo ng Diyos, bakit merong kalamidad? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit merong mga sakuna? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit mayroong digmaan? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit mayroong krisis na nangyayari sa ating sanlibutan ngayon? Sino ang may gawa ng mga ito? Ang sabi po sa banal na kasulatan, the enemy, ang kaaway, si Satanas ang may gawa ng mga ito. Sabi po dito,
sa mga nangyayari sa araw-araw sa sanlibutan, the daily record of disasters shows that there is no safety anywhere. Even in our homes, we are in danger. For storms, floods, and fire are sweeping up thousands, while the earthquakes are destroying additional thousands. If there ever was a time when we should be sober and watch unto prayer, it is now. Our lives are safe only when hid with Christ in God. We need every day to purify ourselves, even He is pure. There is always hope for us in God. Faith is our defense, for it connects our human weakness with divine power. Napakaganda po na tayo po sa kabila ng mga nangyayari sa ating po sanlibutan ngayon, na mga nangyayari sa kadiliman sa sanlibutan ngayon, ay meron po tayong pag-asa sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Na tayo po ay muling idinudugtong, ikinokonek sa ating pong Ama, ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama, doon po sa langit. Ang sabi po dito, an enemy has done this. Ang mga nangyayaring kasamaan, ang mga nangyayaring krimen, ang mga nangyayaring krisis sa sanlibutan ngayon, ang kaaway ang siya pong gumagawa. Satan delights in war, for it excites the worst passion of the soul and then sweeps into eternity its victim, steeped in vice and blood. It is his object to incite the nations to war against one another, for he can thus divert the minds of the people from the work of preparation to stand in the day of God. Napakalinaw po, mga kapatid ko at kaibigan. Sinasabi dito na si Satanas ay siya ang nais niya, ang gustong-gusto niya ay ang digmaan. Kaya merong nangyayaring digmaan ngayon sa Middle East. At yun nga po ay gawa ng kaaway. Bagaman may propesiya tungkol po dito sa nangyayari pa at mapapasadahan natin mamaya na kaunti yan, mga kapatid ko at kaibigan. Sabi dito ay ang kaaway ang gumagawa nito. Yung mga pagdanak ng dugo, yung bawat buhay na nawawala ng mga bata, matanda, lahat ng mga tao sa bawat bansa na may digmaan ngayon. Naritigit sa Iran, pagitan ng Iran, ng Amerika, ng Israel. At may digmaan pa rin na nananatili sa Russia at sa Ukraine. There's almost a war and a rumors of war. With it culminates, papunta po dun sa propesiya ng Battle of Armageddon. At sabi po dito, at upang ang kaisipan ng mga tao ng Diyos ay mawala doon sa paghahanda. Ito pala isa ring paraan ng kaaway upang ang bayan ng Diyos, kayo at ako, ay mawala doon sa kaisipan ng paghahanda. Mawala sa ating kaisipan na ang Diyos ay mapagmahal. Na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At ipinakita mismo ng kanyang anak, ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy, sabi po dito, Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. He studied the secrets of the laboratories of nature, and he uses all his power to control the elements as far as God allows. As far as God allows. When he was suffered to afflict Job, how quickly flocks and herds, servants, houses, children were swept away, one trouble succeeding another as in a moment. It is God that shields his creatures and hedges them in from the power of the destroyer. But the Christian world have shown contempt for the law of Jehovah. And the Lord will do just what he has declared that he would. He will withdraw his blessings from the earth and remove his protecting care from those who are rebelling against his law and teaching and forcing others to do the same. Satan has control of all whom God has not
especially guard. Napakahalaga po pala ngayon na malaman natin na ang kaaway ang siya pong gumagawa ng mga kalamidad. Ang kaaway ang siya pong gumagawa sa krisis na nangyayari ngayon sa ating pong sanlibutan, sa kahirapan, sa digmaan, especially na nangyayari ngayon, sa pagtaas ng mga bilihin na nangyayari at mapapasadahan din po natin nga mamaya yan. Bakit tumataas ang mga bilihin? At sabi dito, ang Panginoong Diyos in opposite kabaliktaran sa nais po ni Satanas ay, ang nais niya po ay protektahan. Protektahan. At sabi niya, it is God that shields His creature and hedges them in from the power of the destroyer. Who is the destroyer? It is Satan. At ang Diyos ang siya pong nagpoprotekta sa bawat isa po sa atin. We are living in the time of the end. The past fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. The days in which we live are solemn and important. Take note po, solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones. Ayan po, mga kapatid ko at mga kaibigan. Yung mga kalamidad na nangyayari by land and by sea, yung mga war, the alarms of war are portentous. Nakasulat na po pala sa banal na kasulatan at sa spirit of prophecy na ang mga ahensya ng kasamaan, ang mga ahensya ni Satanas, sabi po dito, ay nagsasama-sama upang sa gayon ay magkaroon ng mga krisis at kahirapan sa ating pong sanlibutang ito. At ang sabi po dito, great changes are soon to take place in our world. Great changes. Hindi po ito nangyayari noon o nangyari noon. Ang mga digmaan ay patindi ng patindi. Ang mga sakit ay parami ng parami. Ang mga krisis ay pahirap ng pahirap. At ang mga bilihin po ay pataas ng pataas. Yan po ang nangyayari sa ating pong sanlibutan ngayon. Yan po ang realidad ng buhay, mga kapatid at kaibigan ko. At ang sabi dito sa ating sanlibutan ngayon na ating pong nakikita, and the final movements will be the rapid ones. Kaya ang propesiya po ng Western question, which is the Sunday law, at ang propesiya po ng Eastern question, which is yung nangyayari ngayon sa East. Mga katanungan doon po sa East. At gusto ko pong pumunta dito po sa bakit po tumataas ang mga bilihin. Nakapropesiya rin po pala ito. Ang sabi po dito, in India, China, Russia, and the cities of America, thousands of men and women are dying of starvation. The moneyed men, because they have the power, control the market. They purchase at low rates all they can obtain, and they sell at greatly increased price. This means starvation to the poorer class and will result in civil war. Malinaw. Mga nabanggit po na bansa dito, sa India, sa China, sa Russia, at sa Amerika, na sabi po dito na maraming mga babae at mga lalaki, maraming mga tao maaapektuhan, marami ang magkakaroon at hanggang sa magkaroon po ng kagutom o taggutom, starvation, taggutom. Bakit? Kasi ang mga leading nation, mga nangungunang mga bansang ito, ay kinokontrol po nila ang market. Ang sabi po dito, ang mga pagbebenta, lalo tigit sa langis, tugmang-tugma at akmang-akma sa nangyayari sa ating pong sanlibutan ngayon. Dahil ang presyo ng langis, mahigit 100 na. Gasolina, krudo, lahat tumataas. At sabi po dito, the moneyed men, because they have the power, may kapangyarihan sila. Lalo tigit ang bansang Amerika. Ang sabi po dito ay, they control the market. Binibili nila ng mura,
ibebenta ng mahal at sobrang mahal at sinasamantala naman lahat ngayon ng mga nagninegosyo, lalo tigit ng gasolinahan. Di po ba? At sabi po dito, this means starvation to the poorer classes. Taggutom. Mas malaking epekto, lalo tigit sa mga mahihirap po na tao. Mahihirap na bansa, kagaya po natin dito sa Pilipinas. At sabi dito, and will result in a civil war. Sabi po dito. At sabi po dito, pagpapatuloy, there will be a time of trouble, such as never was since there was a nation. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to the same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Yan po. Nasabi dito, magkakaroon ng time of trouble na hindi pa nangyayari mula pa ng panahon noon. Ito ay patikim pa lang ang nangyayari sa ating panahon ngayon ng krisis. At ang sabi po doon sa isa pang propesiya, punta po ulit tayo sa digmaan doon sa is. Bakit itong is na ito? Ano? Ang sabi po dito sa banal na kasulatan, dito po sa aklat po ng Isaiah 27, sa propesiya dito, and measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it. He stayeth his rough wind in the day of the east wind. Kaya po yung nangyari ngayon sa east, sa Middle East. At ang sabi po dito, rough wind. Pag sinabi pong wind, ang ibig sabihin po sa propesiya ay destruction, war. Yan nga, mga war, mga digmaan na nangyayari. And in the day of the east wind. Kaya yung apat na anghel na humahawak sa apat na sulok ng sanlibutan. Apat na sulok, ibig pong sabihin, yung north, yung south, yung east, at yung west. Yan po. Ang binabanggit dito. Ngayon po ay nagbo-blow. The east wind is blowing. Lalo tigit yung pong sa bansang Iran. Yan po ay nasa propesiya din. Atin pong tingnan. Kapagkat siya po ay nandun sa east, siya po ay nasa Middle East, at ang Iran ay ang dati pong pangalan ng Iran ay Persia. At ang sabi po sa Daniel 11, sa aklat o dito po sa kapitulo ng Eastern Question, sa verse 44, but tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Ayan, ang sabi po dyan, tidings out of the east, which is Persia. Sabi po sa aklat ng Daniel and Revelation. And out of the north, tidings out of the north, which is Russia. Ang tidings po na ito ay nangyayari. Pareho na sa panahon natin ngayon. May digmaan sa Russia, Ukraine. May digmaan sa Iran, pagitan ng Amerika at Israel. Nangyayari po ngayon sa Persia o sa Iran ay nasa propesiya po. Kaya mahalaga po ang propesiya ng Eastern Question. Mahalaga po na ito'y buklatin natin at kung gusto niyo pong mapanood ang full video nito, nandyan po sa baba. Ilalagay po namin dyan sa link sa baba. Ang about po sa Eastern Question and the prophecy about the King of the North. Tungkol po sa medyo mahaba po yung pag-aaral na ito. Pinasadahan lang po natin ng konti. Masaya pa po dito about sa Eastern Question. Ano ba yung Eastern Question? Masaya po dito sa aklat po ng Daniel and Revelation. What is Eastern Question? It is not easy to give a definition. For to Russia, it may mean one thing. To France, another. To Austria, still another. But shifted in every side issue, it may reduce to this. Tayo po, the Eastern Question. The driving of the Turk into Asia and scramble for his territory. Ang sabi po dito, yung Eastern Question lang naman ay yung ma-drive yung Turk, yung bansang Turkey doon sa Asia. Mula doon sa Europe, palalayasin siya, pupunta doon sa Asia. At pupunta, lalo tigit doon sa Jerusalem. So mahaba po itong propesiya. Ang sabi po dito, some years since a correspondent of the New York Tribune, writing from the East, said, Russia is arming to the teeth to avenge on Turkey.
Two campaigns of Russian army will drive Turks out of Europe. So, isa sa bilin. Kaya nga, may connection po lahat na nangyayari. Ang digmaan sa Russia, digmaan sa Persia, sa Iran, at Amerika. Sabi po dito, may kaugnayan din sa propesiya po ang Russia. Kaya nga po, isinasuggest ko na panoorin niyo po doon sa link ng full video po ng Eastern Question and the King of the North. Kaya sabi po dito pa, mas maliwanag, sabi po na dito sa E.T. Jones, everybody knows the Eastern Question, though not everybody knows just what it is. Briefly and bluntly stated, the whole Eastern Question springs from Russia's design to possess Constantinople. At ang Constantinople ay nasa bansa po ng Turkey. At yun po yung brief na conclusion o ibig sabihin ng pong bansang ng pong propesiya sa Eastern Question. Kaya mga kapatid at kaibigan ko, ayan po ang propesiya na nangyayari sa ating pong sanlibutan. Sa kasalukuyan nangyayari sa ating pong sanlibutan ngayon. At bagaman ganon na parang digmaan at kahirapan at krisis. Ngunit lagi po nating tandaan na ang pag-asa ay ibinibigay ng ating pong Panginoong Diyos. Through His only begotten Son, our Lord Jesus Christ. Na siya pong ating pag-asa at magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Kaya nga mahalaga po na pag-aralan po natin ang banal na kasulatan. Mahalaga po na sa araw-araw po ng ating pong buhay ay ang ating pong alamin ang mga katotohanan na magbibigay po sa atin ng pag-asa at kapayapaan na hindi kagaya na ibinibigay ng ating po salibutan na kapayapaan. Sapagkat sabi po sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Hesus, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi kagaya ng ibinibigay ng sanlibutan na kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, kundi ang kapayapaan na tunay at totoo mula po sa ating Panginoong Jesucristo. Bagaman nangyayari ang mga digmaan sa sanlibutan natin ngayon, kaibigan ko at kapatid ko, ang Panginoong Hesus ang siya pong ating tanging pag-asa. Tayo po ay dapat na maghanda. Hindi po ito dapat maging hadlang upang tayo po ay maghanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. May handa ang ating pong mga sarili sapagkat ang kaligtasan po ay individually. Ito po ay hindi po tayo may liligtas ng ating kapwa, kundi tayo po sa ating sarili. Patuloy po natin pag-aralan ang mga katotohanan. Sapagkat kagaya nga po nasabi ko nung una kanina, sa kabila ng kadiliman, naririto po ang programa ng Lakad sa Liwanag. Dahil sa kadiliman sa sanlibutan ito, meron pong liwanag ang ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat tayo pong lahat bilang tao, kayo at ako, kapatid at kaibigan ko, we are justified by faith. Whose light are we needed? Who is that light? It is Jesus, ang Panginoong Hesus po. And what faith ang kailangan po natin? Anong pananampalataya ang kailangan natin? It is the faith of Jesus. Sabi po sa banal na kasulatan, bilang panghuli, therefore, being justified by faith. We have faith in God through our Lord Jesus Christ. So don't be ashamed, because the love of God will shed abroad into our heart by the Holy Ghost, which is given unto us. Muli, mga kapatid at kaibigan ko, pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Ang ating tanging pag-asa, ang ating Panginoong Jesucristo, it is the Christ in us, the hope of glory. Muli, ang mensahe po ng babala na nangyayari sa ating sanlibutan ngayon ay mensahe po ng awa. The message of warning is a message of mercy.